Magandang araw sa ating mga minamahal na senior citizens. Sa araw po na ito ay mayroong importanteng announcement patungkol po sa inyong payout na magaganap sa April 30, 2026. Alamin ang buong detalye sa balitang ito. Ang mga impormasyon ay inyong makukuha ngayon. Una, ang mga lugar kung saan may magaganap na payout sa Social Pension for Indigent Senior Citizens. Pangalawa, saan po ba gaganapin yung payout? Pangatlo, ano ang oras po ang inyong payout? Pang-apat, ano ba ang mga kumpletong requirements na dapat mong i-ready? At pang-lima, mga dagdag kaalaman patungkol po dito. Kaya naman, inaanyayahan kita na tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel at gusto mo ang ganitong content na pinag-usapan ng benepisyo ng ating mga senior citizens, ay subscribe mo na. At hindi ko napapatagal ng oras na pag-usapan ang bagay na ito. Uunahin natin ang South Cotabato sa munisipalidad ng Tibuli. Sa April 30, 2026, ito po ang mga barangay na mag-payout. Sa Barangay Basag na may 367 pensioners, Barangay Mungkayo na may 75 pensioners, ang inyong payout venue ay magaganap sa Basag Gym. Sa Barangay Lambuling na may 116 pensioners, sa Lambuling Gymnasium. Sa Barangay Talufo na may 140 pensioners sa Talufo Gym. Sa Barangay Lam Salome na may 98 pensioners sa Lam Salome Gymnasium. Sa Barangay Lam Haku na may 140 pensioners sa Lam Haku Gymnasium. Sa Barangay Lam Kulon, Lacunon na may 345 pensioners sa Lacunon Gymnasium. Sa Barangay New Dumangas or Dumangas na may 334 pensioners sa New Dumangas Gym. Sa Barangay Dilanag na may 117 pensioners sa Datal Dilanag Gymnasium. Barangay Tudok na may 91 pensioners sa Sitio Bila Tudok. Sa Barangay Salacafe na may 138 pensioners sa Salacafe Gymnasium. A total of 1,961 pensioners po ang kukuha na pensyon. Sa Pasig City ay meron po magaganap na payout sa April 30, 2026 sa San Miguel Elementary School, Barangay San Miguel. Sa mga barangay na ito, alas 9 hanggang alas 3 ng hapon po magaganap ang new payout sa Barangay Santa Cruz, Barangay Palatio, Barangay San Nicolas, Barangay San Miguel, Barangay Sagad at Barangay Santo Tomas. Ngayon na po ay pupunta tayo sa Barangay Buhangin Covered Court dahil meron po magaganap na payout sa Social Pension for Indigent Senior Citizens sa April 29, 2026 sa alas 9 po ng umaga hanggang 1 po ng hapon. At ito po ang mga kasali na kukuha po ng pensyon. Sinali ko lang po ito kasi hindi ko nasali kahapon. Ngayon po ay pupunta tayo sa Natividad Covered Court Gymnasium. Dahil sa April 30, 2026 ay meron po magaganap na payout alas 8 hanggang alas 12 po ng tanghali. At ito po ang kumpletong listahan sa mga kasali po na kukuha ng pensyon. Sa Iligan po, sa Barangay Poblasyon, alas 8 ng umaga sa April 30 po may magaganap na payout. At ito po ang mga listahan sa kasali po na kukuha ng pensyon. Pakipost lamang po ng video ito.
Sa Iligan City, ito pa yung mga dagdag na barangay na kukuha po ng pensyon sa social pension. Sa Barangay Palaw, sa Barangay Palaw Gymnasium, Barangay Saray, sa Barangay Saray Gymnasium, Barangay Poblasyon, sa Barangay Poblasyon Gymnasium, Barangay Tibanga, sa Barangay Tibanga Gymnasium, at meron pang mga lugar sa Barangay Santiago, sa Barangay Santiago Gymnasium, Barangay Tambakan, sa Barangay Tambakan Gymnasium, Barangay Villaverde, sa Barangay Villaverde Gymnasium, sa Ubaldo Laya, sa Barangay Ubaldo Laya Gymnasium po ang inyo pong payout. Sa Occidental Mindoro, sa munisipalidad ng Kalintaan ay mayroon po magaganap na payout sa April 30, 2026 sa alas 8 hanggang alas 3 ng hapon sa Municipal Gymnasium Kalintaan, Occidental Mindoro. At ito po ang mga tawag dito, mga kasali na kukuha ng pensyon, pakipost lamang po. Sa munisipalidad ng Tupi, sa April 30, 2026, sa lahat po ng barangay at mga pensyonado na hindi nakakuha po ng payout mula noong April 28, 29 o kailan yung schedule nyo, ay meron pong grace period na bibigyan kayo ng chance na kukuha ng inyong pensyon sa Senior Citizens Building po makukuha ito. Sa Agusan del Sur ay meron pong magaganap na payout sa April 29-30. Sa Cluster 1 sa Libua Covered Court, ang barangay Marfel, Cabantao, Maligaya, Noveli, Kabawan, Tagbagyagan, Libuak, Poblasyon. Sa Day 2 naman, sa April 30, sa Cluster 3, Bayugan 3, Covered Court. Sa Bayugan 3, Cluster 3, Wasian Covered Court, Barangay Wasian, Santa Cruz po ang magpe-payout. Mula po yan sa alas 8 hanggang alas 3 po. Nang hapon po ang inyo pong payout na magaganap po. Sa City of Butuan, sa Barangay 25 JP Rizal, sa April 30, 2026, that is Thursday, alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali po ang inyong payout sa Barangay Covered Court po magaganap ito. At heto po ang mga pangalan sa kasali po na kukuha ng pensyon. Kayo na po bahala ang mag-post ito na sagin po makita po ninyo. Sunod naman po ay sa Bukal Elementary School Covered Court dahil meron po magaganap na payout sa April 30, 2026 mula alas 8 hanggang alas 3 po ng hapon. At heto po ang mga pangalan na kasali po na kukuha ng pensyon.
Sa Minglalilia, Cebu ay meron pong magaganap na payout sa April 30, 2026. Sa Batangas City Sports Coliseum ay meron pong magaganap na payout sa April 30, 2026. Alas 8:30 hanggang alas 10 ng umaga. At ito po ang mga pangalan na kasali po na kukuha ng pensyon. Sa munisipalidad ng Municipal Gymnasium ng Damulog, Bukidnon ay meron pong magganap na payout sa April 30, 2026 alas 8:30 ng umaga sa Municipal Gymnasium ng Damulog, Bukidnon po magaganap. Sa General Luna, Quezon ay meron pong magaganap na payout sa Social Pension for Indigent Senior Citizens sa April 30, 2026. Sa alas 8 ng umaga, ang barangay Bakong Ilaya, Lavides, San Isidro, Ilaya, Sumilang, Santa Maria Ilaya, Santa Maria Ibaba. Sa alas 8:30 ang Barangay Malaya, alas 9:30 ang Barangay Recto, alas 10 ng umaga ang Barangay San Nicolas, San Ignacio Ibaba at San Isidro Ibaba, alas 10:30 ang Barangay Magsaysay, alas 11 ng umaga ang Bakong Ibaba at Nieva, alas 1 ng hapon ang Villarica, San Vicente, San Ignacio at San Jose. San Ignacio Ilaya po yun at San Jose. Sa Lala Evacuation Center sa Lanipao ay meron po magaganap ng payout sa alas 8 hanggang 5 ng hapon sa April 30 sa 2026. Ito ay social pension payout po. Detalye sa magaganap po na payout sa Social Pension for Indigent Senior Citizens sa araw po na aking sinasabi. At baka may nagtatanong sa akin, Sir, totoo po ba itong sinasabi ninyo? Baka po ma-scam kami. Ang lahat po ng aking ibinabalita sa inyo ay totoo pong mangyayari. At Sir, bakit wala po ang aming lugar dyan? So kung hindi nyo nakita ang inyong lugar sa aking vlog, ang pwede nyo pong gawin ay pumunta kayo sa pinakamalapit na barangay sa inyo at tanungin po ang update, kailan po ba at lahat ng impormasyon na kinakailangan mo. Dahil hindi lahat ng mga lugar ay nagpo-post dito sa online na kung saan dito ako nagre-research. Ang nakikita ko lang po yung mga barangay mismo na nagpo-post dito at binavlog ko nang sa gayon po maging aware po kayo. So kung may mga barangay man kayo na hindi masyadong nagpo-post online, so pwede nyo pong puntahan dyan nang sa gayon ay maging updated po kayo. Okay? So magtatanong kayo, Sir, ano ba ang mga requirements na dapat namin i-ready para po sa payout? So na ilista ko na, nasabi ko na kanina lahat ng mga detalye. Kung may katanungan ka pa, you can just ask the question. O ito na ang kumpletong detalye ng mga requirements na dapat mong i-ready para po sa inyo pong payout na makuha. CSWDO at OSCA na mayroong original na pirma na MSWDO, OSCA, Senior Citizens at Authorized Representative. Isang malinaw na photocopy ng government-issued ID gaya ng SSS, updated PhilHealth ID, Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance ng authorized representative at lagyan na 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, siguraduhin pareho ang lagda, thumb mark ng senior citizen, beneficiaryo at authorized representative base sa kopya ng government-issued ID na presenta. Komplituhin ang mga hinihinging lagda, thumb mark sa authorized letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung namatay na ang beneficiaryo, isang malinaw na Xerox ng ID ng pensioners, warranty letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO o OSCA na may pirma ng MSWDO, Xerox ng death certificate ng beneficiaryo na mayroong serial number, isang malinaw na photocopy ng government-issued ID gaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID Voters ID, updated voter certification, at updated police clearance ng authorized representative at lagyan na 3 original na pirma o thumb mark katulad ng pinapakitang ID.
Paalala, kumpletuhin ang mga hinihinging lagda o thumb mark sa warranty letter at iwasan magkusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung wala ang death certificate, kinakailangan ng certificate mula sa MSWDO, CSWDO na nakasaad ng pagpatunay na ang beneficiaryo ay patay na at kasalukuyan inasikaso ang death certificate. Huwag kalimutan magdala ng iyong ballpen na itim, payong at saka tubig. At kung meron na doon na po kayo sa payout, kinakailangan niyo pong gawin ito. Kinakailangan kumain muna kayo before pumunta sa payout. Magdala ng sariling ballpen, inumin at gamot kung kinakailangan. Baka pagdating po doon ay medyo mas ready tayo para maiwasan natin ang mga darating pang mga sakuna. At ang gagawin niyo po is magpila po, sumunod sa mga antuntunin ng payout. Nasanay nakuhanan niyo po ng aral, impormasyong tama ang vlog na ginawa ko ngayon. Ang purpose lamang po nito is to aware you about the happenings and the benefits na makukuha ninyo sa bigay po ng ating gobyerno. Kaya naman, kung nakita at napakinggan ninyo ang balitang ito na urgent po at kinakailangan yung puntahan, kinakailangan yung i-clear, kung ano man yung dapat yung i-ready, gawin nyo na po yan ngayon. No? Sa gayon po, ay makuha nyo po ang inyo pong benepisyo na galing po sa ating gobyerno. And congratulations po sa lahat po ng mga makakatanggap ng pension at makukuha ng kanilang payout. At kung nagustuhan nyo ang aking vlog, paki-subscribe naman at paabutin natin ito ng 100,000. Konting-konting tiis na lang. Salamat po sa inyong tulong dahil makaabot na tayo ng 100,000. See you in my next vlog. Bye-bye!